Pinilahan ng payout ng ayuda para sa mga motorcycle taxi at delivery riders ngayong araw sa Metro Manila. At mula po sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia, hanggang ngayon, napakahaba pa ng pila ng mga riders na naghihintay na mabigyan ng ayuda ng DSWD dito sa Quezon Memorial Circle. Mula rito sa kinatatayuan ko sa entrance hanggang doon pa yung pila sa may dulo nitong circle. Ayon sa kawani ng DSWD, nasa 4,000 na raw yung mga tapusan nila sa validation. Pero libo-libo pa rin yung hanggang ngayon ay naghihintay at nakapila pa. Kita mula sa himpapawid ang haba ng pila ng mga rider na kukuha ng ayuda sa Quezon Memorial Circle ngayong unang araw ng special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery riders na hindi kasama sa mga una nang nabigyan ng tig 5,000 pisong ayuda sa gitna ng krisis sa langis. Napuno ang circle at umabot na ang pila sa labas at paikot sa elliptical road at kinaina ng mga motorsiklo na nakaparada ang unang lane ng elliptical road. Maghapon ding babad sa matinding init ang libo-libong riders na dumagsa. May punto ngang gumamit na ng plywood ang iba para pantabing sa matinding sikat ng araw. May riders na 2:00 pa ng madaling araw nakapila na rito, pero tanghali na hindi pa sila nakakapasok. Reklamo ng ilang rider, mabagal daw ang usad ng pila kaya nahilo na ang iba sa gutom. Ang iba, wala raw ang pangalan sa listahan. Libo-libong riders din ang pumila sa Makati Coliseum kaninang umaga. Marami ang madaling araw pa nakapila at may singitan pa raw. 150,000 riders ng delivery service at motor taxi sa Metro Manila ang target na mabigyan ng ayuda sa special payout ngayon hanggang bukas ayon sa DSWD. Open payroll daw ang ginawang sistema ng DSWD. Ibig sabihin, iisa lang ang listahan na hawak ng 4 na payout centers na itinalaga para sa Metro Manila riders ngayong araw. Kaya pwedeng pumunta ang riders sa kahit alin dyan. Para raw ito makatipid sila sa gas. Galing daw ang listahan sa mga transport network companies at associations. Lilinawin pa raw ng DSWD sa DOTR kung paano maisasama ang habal-habal riders o yung mga rider na walang kinabibilangang grupo o transport network. Tiniyak din ng DSWD na aasikasuhin nila ang mga rider na nagtatrabaho sa transport companies o networks na hindi pa rin kasama sa listahan ngayon. Humiling naman ang pangunawa ang DSWD sa mga driver at rider sabay pagtitiyak na tuloy-tuloy ang bigayan ng ayuda hanggang katapusan ng Abril. Sabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, matumal ang pagpaperehistro ng mga tsuper at operator para sa Net Service Contracting Program na nagsimula noong Miyerkules. Kaya iniutos niya raw sa mga tauhan ng LTFRB na pumunta sa opisina ng mga TNC at Transport Group. 50,000 units ng bus, jeep at UV Express ang target ng DOTR na mapasama sa programa na layong bayaran ng mga tsuper sa kada kilometrong pagpasada at magbibigay ng 20% diskwento sa pamasahe para sa mga pasahero. Narito po ang pahayag ni Secretary Lopez, ni DSWD spokesperson Dumlao at ng mga nakausap naming rider. Kami na po yung pumunta sa ating mga terminal para naman kahit papaano mas mapapabilis natin ang pag-onboarding ng ating mga operators at sa mga drivers natin for the Net Service Contracting Program. So, we're expecting by Monday, makaasa po tayo na may 19,000, over 19,000 na jeepney, modern, traditional, and UV Express, kasama na rin yung EDSA pathway natin, na nakapasok na yung sa programa. Titiyakin po namin na kayo po ay eligible drivers, eligible public utility vehicle drivers, kayo po ay ma-assist po sa ilalim ng programa. Pia, sabi ng mga kawani ng DSWD na nandito ay hindi sila aalis hanggang matapos yung bigayan ng ayuda sa mga riders na nandito at umabot sa cutoff kaninang tanghali. Pero may ilang rider kaming nakausap, siguro mga nasa 50 sila na hindi umabot sa cutoff kaninang tanghali at nandito pa rin at umaasa na mabibigyan din sila ng ayuda ngayong araw. Pero sabi naman ng DSWD ay meron pa namang special payout bukas. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai.